At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-aanin na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, Nandiyan mo si Jay. Hindi, mukha akong bangal. Bangal. Right, welcome back mga kabitaan. Heto na naman tayo, nagbabalik na naman ho. Medyo mahaba-haba yung oras, yung pagkawala ho natin sa ere. At welcome sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ha. Subscribe na ho kayo para ho lagi ho tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan, mga kabalitaan. At tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating pag-usapan ngayon dahil meron ho tayong paglilinaw ho sa mga patungkol ho sa mga kumakalat na pagkakaintindi ho sa mga bangag vloggers na sinasabi ho nila, lalo na ho itong si Mema mga kabalitaan. Lalo na itong si Mema na pinaglalaruan daw yung mga DDS, lalo na si Sara Duterte ni Bongbong Marcos, mga kabalitaan. Yun po ay ating pagbibigay o pagbibigyan ho natin yan ng linaw ngayon ho dito. Dahil nga po, ang alam naman ho natin yung kanilang comprehension ho, yung paano ho nila intindihin, paano ho nila sabihin ho natin, paano ho nila what we call this one, iintindihin at i-analyze ho itong pangyayari ho sa ating lipunan. So ngayon po, sinasabi nila na si Bongbong Marcos ay parang bumaliktad na di umano at nagbago na di umano ang kanyang naging desisyon patungkol ho sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Sige, papakinggan ho natin yan at aanalisahin ho natin yan, mga kabalitaan. Pero ito namang si Rowena Guanzon ay talaga bagang, mga kabalitaan, naniniwala ho siya na mas lalo pong lumalakas ang puwersa ni Inday Sara Duterte mula ho sa taong bayan, mga kabalitaan. Lalo na ho pag isama-sama daw yung puwersa ng KOJC at yung iba pa yung mga sekta, lalo na ho itong INC, mga kabalitaan. So hindi niya man direktang sinasabi na pinuri niya ho yung ginawa ng INC, pero naintindihan ho natin na medyo may pagtataka ho na ganun pala talaga ang puwersa ng INC. Ganun pala kalakas yung INC, mga kabalitaan. So nationwide ho yun At hindi pa ho talaga buo na sa Kalakhang, Maynila nagkakaroon ho yung rally. Doon lang ho talaga sa specific area dyan sa Quirino Grandstand at sa iba pang mga lalawigan, probinsya ng ating bansa, mga kabalitaan. Di po ho ba? So medyo masakit sa tenga, no? At parang nilalangaw yung kanilang rally kahapon, nakakaya ho, mga kabalitaan. Tapos yung mga nagdalo doon, yung mga vloggers, parang walang mga paligo, no? Malagkit yung mga muka, lalo na ho itong si subscribe. Sabi niya kagabi, subscribe. Impeachment. Sino ba yung hinampak na ano na yun? Na vlogger ko, no? In fairness, marami din nanonood sa kanyang kasing bangag niya rin, mga kabalitaan, no? Ito, silipin muna natin bago itong si Pangulong Bongbong Marcos. Silipin muna natin to, mga kabalitaan, Iyon, no? Ito. Saglit lang po, Unti-unti lang po. Ayun. Talagang kumakaway-kaway pa si Ateng. Ateng! Marami ba kayo dyan? Di makahulog karayong ba, mga bangag vloggers? Grabe, tingnan nyo po sila, talagang ang dami talaga. Hindi madadaanan ng mga sasakyan ho. Talagang niyanigo nila yung nag-uumpukang langaw, mga kabalitaan. Niyayanig ng mga nag-uumpukang langaw. Ay nako, wala ho kayo maintindihan doon. Puro galit ho yung kanilang rally, puot, inggit. At wala talagang mga magagandang salita yung narinig ho natin doon, mga kabalitaan. Napakawalang kwentang impeachment rally, mga kabalitaan. Anyways, dahil nga po ay nagrarally ho sila, at titignan ho natin kung gaano ho kalinis, gaano kadisiplinada itong ating mga kapatid ho
sa Iglesia ni Cristo matapos ang kanilang ginawang pagdadarauso ng malawakang rally sa buong bansa. Pero hindi pa yun talaga na buo dahil 13 areas pa lang yan lalawigan sa ating bansa, mga kabalitaan. Silipin muna natin kung gaano kalinis ito. Di ba maraming mga tao sabi nila edited daw. Edited yan, kuya. Walang problema, edited yan. Importante marami. Di ba? Maraming tao, bahala na basta edited, bahalang edited basta maraming tao, masaya na ho tayo dyan. Silipin ho natin to, mga kabaitan. Wala po huyang audio kasi may music. Baka makapirito tayo. Kwentuhan na lang ho tayo dito. Diba? Daming tao. 13 sites during the event. Before and after. Punong-puno ho yan. Iba't ibang lalawigan po ho yan, mga kabalitaan. Pero maya-maya po silipin niyo po kung gaano ho kaganda at kalinis po yung paligid matapos ho nila itong tinalikuran. May naglilinis pa dyan. Tinis sa Davao yata yan. Napakaganda at napakalinis. Wala ho kayo talagang makikitang kahit upos ng sigarilyo dyan. Wala ho. Ganyan ho talaga ka professional ang lahat ng namumuno at miyembro ho ng Iglesia ni Cristo. May pagmamahal ho talaga sa inang kalikasan. Tingnan nyo, pinuntahan nila na malinis. Ngayon naging triple pa yung kalinisan na iniwan ho ng INC, mga kabalitaan. Di po ba? Di po ba? Maganda. So doon sa kabila, ano kayang nangyari doon sa kabila, mga kabalitaan? Malinis ba yung iniwanan nila yung lugar? Padala nga kayo ng picture dito para ihahambing ho natin. Dito ho nagkamali yung mga bangag vloggers, mga kabalitaan. Alam niyo po, dahil daw yung sabi ni Bersamin na hindi nagbabago yung pananaw ni Bongbong Marcos sa usaping impeachment. At iniba nila yung pagkakaintindi dahil daw nagbago yung isip ni Bongbong Marcos, yung pananaw, napapabor na daw sa impeachment, mga kabalitaan. Talagang napakatalino talaga itong mga bangag vloggers. Now, dito na naman ho, tinatanong yung si PBBM sa mga media. Ito, hindi naman to bias na pagtatanong. Magandang tanong to para makuha natin yung kanyang reaction patungkol sa pinoso statement na pinoso sa social media sa account nitong si Juan Ponce Enrile at nagsasabi na maamindahan ba di umano itong bataso natin sa mga nagrarally dyan, mga kabaitaan. Tinutukoy yung Iglesia ni Cristo. At sinabi pa dito na legal ang isang proseso ho. Legal yung pag-i-impeach sa isang impeachable officer kung ito ay mapapatunayan na umaayon ho sila sa rule of law sa ating saligang batas. Yun po ay hindi na nabanggit dyan sa post ni Juan Ponce Enrile. Tama ho rin naman, mga kabitaan. Wala hong question ho doon. Walang mangyayaring debate ho, argumento patungkol sa impeachment sa isang impeachable official. Dahil yan po ay nakasaad sa saligang batas. Subalit, kung may katuturan ho at sumusunod sa alituntunin, yung rule of law ho, mga kabaitaan, sa ating batas, ay wala ho yung problema. Bagamat, ito ay susuportahan pa po ng karamihan. Ang problema nga lang, yung pag-file po nila ng impeachment complaint ay base ho sa ginawang investigasyon ng WAD Committee. Yung WAD Committee na yon ay sinasapawan yung ginagawang trabaho ng Commission on Audit, mga kabalitaan. So wala ho yun sa batas. Yun ang wala sa batas, na yun po ang nakikita ng INC na mali ho yung kanilang ginagawang proseso. Wala na hong due process. Kaya nga po, sabi sa INC, nung sila ay nag-rally doon at sila ay nagsasalita, hindi ho sila against nitong impeachment at sa gobyerno. Basta sumusunod sa rule of law, mga kabalitaan. Ito ang hindi naintindihan ng mga bangag vloggers. Di po ba? Klarong-klaro po tayo dyan, ha? Ngayon po,
ito na lang po yung iniba yung naging statement dito ni Bongbong Marcos. Lalo na ho si Mema. Mema sabi daw, nilalaruan lang daw ni Bongbong Marcos ang DDS itong si Inday Sara Duterte. Pakinggan ho natin to kung ano ho ang katotohanan sa fake news ni Mema Sabi mga kabalitaan. Tara, panoorin natin. But I still think that even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. Okay, so I don't think this is now the right time or the time to go through with that, no? Yun po yung sabi ni BBBM. So, ang ibig sabihin nun, na ayaw niya talagang nagagawin yung impeachment na laban ho kay Inday Sara Duterte. Dahil una ay problema lang ho yun talaga mga kabaitaan at walang intensyon daw itong si PBBM. Now, tinanong ho dito, itong sinabi niya lang kasi na talagang meron allowed talaga at saka nasa batas yung impeachment talaga mga kabalitaan. Kung mayroon hong probable cause. Walang magagawa yung Senate po, walang magagawa yung Kamara, yung House mga kabalitaan. So, ito yung tanong sa isang media patungkol ho sa post ni Enrile. Muling tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ideyang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Di ba klaro? Ayon sa Pangulo, di ba klaro, muling tinanggihan. Yung ibang mga bangag vloggers, dyan lang kasi nag-base sa sagot ni BBBM sa naging post ho ni Enrile. tama ang pananaw ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na hindi makatutulong sa bansa ang ganitong hakbang. Sa social media post ni JPE, kinwestiyon nito kung kaya bang amyendahan ng isang religious organization ang konstitusyon o suspindihin ang mga probisyon nito sa pamamagitan ng dami ng kanilang miyembro o kung nakahanda ba ang gobyerno na isakripisyo ang rule of law para sa isang tao o grupo ng mga tao. Iginiit ni Enrile na legal na proseso ang impeachment batay sa konstitusyon at malaking pinsala ito kung susundin ang lohika sa ginawang rally ng isang religious group. Well, JP is one of our best legal thinkers in the country. And he is right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. But I still think that even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time. Alright, so malinaw ho. Yung sinasabi ho dito ni Bongbong Marcos na ayaw niya pa rin talaga ipagpapatuloy itong impeachment complaint mga kabalitaan. So bumaliktad ho yung kanilang utak, lalo na itong si Mema Sabi na pinaglalaruan daw nito mga kabalitaan. Ano masasabi niyo dyan? Kayong mga DDS supporters. Sino po ba yung tama yung analysis ho? Sila o ako mismo mga kabalitaan? I-comment nyo po sa baba kung tama po yung ating pagkakaintindi ho dito mga kabalitaan. Now, ito namang si Rowena Guanzon ay talagang sinampal ho ng katotohanan ang mga nagrarally ho dyan sa dyan sa monumento mga kabalitaan. Siguro, kaya nila nasabi na mas malakas pa rin talaga yung pwersa at lalong lumalakas yung pwersa ni Sara Duterte dahil nakikita niya po kung gaano ho dami ho, kung gaano kadami ang nabulabog ho dyan sa kanilang rally kagabi na mga nag-uumpukan ho na mga langaw dyan sa tabi-tabi mga kabalitaan. At sinabi niya rin dito ni Rowena Guanzon na huwag ismulin ang INC. Huwag ismulin ang INC. Kasi hindi pa yun lahat. Ang dami ho na dumalo sa rally ho ng INC. Buti pa ito si Ma'am Rowena Guanzon. Although matalino to may pagka
si Ma'am Defensor Santiago, no? Yung namatay na abogada dati. Ganito rin to eh. Ilongga to, kababayan niya to eh. Taga Iloilo rin to eh. Taga Western Visayas. Di po ba? So, nakita niya po, parang simpleng papuri po yung sinasabi niya dyan. Hindi niya lang sa direktang sabihin. Pero, naiintindihan natin na pinuri niya po kung gaano po talaga lakaso yung INC at puwersa ni Inday Sara Duterte. At sinabi pa dito, hindi daw totoo na ang bansa ay stable na ho yung ating ekonomiya. Yung ekonomiya ng ating bansa mas lalo hong lumala dahil po sa nagmamahal na mga presyo ng kamatis at bawang sibuyas, mga kabalitaan. Heto, para ho mapatunayan natin yung ating mga sinasabi, panoorin ho natin si Ma'am Rowena Guanzon. Mga kababayan, anong tingin niyo dun sa rally ng Iglesia ni Cristo na Rally for Peace and Unity? Huwag ismulin ha, 1.7 something million yung estimate doon. At nakita ko doon sa post ng isang friend from the top ng kanyang condo, nakikita niya yung nakirally doon sa Quirino Grandstand na punong-puno. So, hindi yun fake news. At of course, marami ding galing sa provinces kasi may mga bus na galing sa mga Pampanga, alam mo na, Bulacan. At nationwide, meron pa sa Bacolod, Cebu, mga ganun. So, hindi fake news. In Manila alone, 1.7 something million ang iglesia at kanilang allies. Remember, allies, diba? Sino kanilang mga allies? Yun yung mga politiko sa, for example, Manila, di ba? Kasi ang venue, Manila eh. So, andun si Mayor Lacuna, andun si Isko Moreno, yung mga allies nila. But what does it mean, no? It means that the supporters of Sara Duterte and former President Duterte, led by the Iglesia, can muster 1.7 million, no? And stay for one day. No, discipline sila. But can they sustain it? We do not know. Kasi isang araw lang naman, di ba? Pero nationwide. Now, abangan natin kung sa 31 ang Clergy and Citizenry for Good Governance na rally ay makaabot ng 1 million sa EDSA Shrine. Now, ito naman, ito yung mga allies naman ng kakamping, yung mga nag-EDSA, Dilawan, yung mga middle class, at Catholic religious. Okay, Catholic religious. Now, noong EDSA 1, nakita natin na it was really a call led by, di ba, Cardinal Sin. So, nung nawala si Cardinal Sin, it was a major loss, di ba? Ngayon, walang leader sa Catholic Church who calls for, let's say, against corruption and the reform in government, except ito, yung clergy for good governance. So, ito yung what we should watch out for kasi bagong development siya. At ang labas parang magiging clergy and citizenry and allies. Alright? So, allies. O yun po, no? Sinasabi ho dito na wag ismulin yung INC. So, yung INC talaga nakikita na ho nila at naramdaman ho nila yung puwersa talaga, mga kabalitaan. Kaya, kung iisipin ho natin, kahit pa magsama-sama pa yung Dilawan, yung kakamping, at ano pa nga ba yung isa? Yung sa Katoliko daw, wag ismulin yung INC. Kasi hindi nyo pa alam kung ano pa yung pwersang madadagdag ho kay Inday Sara Duterte, mga kabaitaan. So, yun po dyan eh. Kung magsabay yan, pakinggan nyo po ito. yung mga DDS, INC, tsaka yung clergy and citizenry, tsaka yung iba pang groups. Now, that will be something. Pinakikita natin sa ibang bansa. Diba? Na nangyayari yan. So, ayun. And it sparks. That huge Klarong-klaro ho. mass base of protest will really spark something. Di ba? So, what that something is, we do not know. So, maging... Tama po, tama. Ano po tayo? Maging, what do you call this? Mapagmasid
at maging analytical tayo. Dahil ngayon, start pa lang ng year, pero mafe-feel mo na ang gobyerno natin ay nakaka-feel na rin sila that this government is under siege. Under siege. But, let's see kung gaano karami ang sasali sa January 31 at ano po ang mga issues na dadali nila at ipagsisigaw nila doon. Kaya mga kababayan, maging analytical tayo, and let's take a stand for our country. O, di ba? So, medyo ramdam rin ni Ma'am Rowena, Attorney Rowena Guanzon, yung palakas ng pwersa ni Inday Sara Duterte. Pero hindi pa tayo tapos sa kanya. May papakita ko sa diyan parang bawang ba yun o kamatis? Parang kamatis yata yun. Panoorin natin kung ano yung komento niya dito sa ating bansa, Kabalitaan. Dati sibuyas ang presyong gold. Ngayon naman, kamatis. Tingnan nyo naman to, 108 pesos. 4 lang. Grabe, no? 108, 4? Kung nakita ko yan kahapon, di ko na binili. Kahit sa palengke daw, ganito na rin talaga. Ganyan. 4 na ganyan. Grabe talaga, no? 108 pesos. Mga kababayan, hindi totoo ang balita na mas magaan ang buhay natin ngayon kaysa nakaraang ilang taon. Or last year, hindi pa nangyari to sa atin. Munti ka na kahit, parang sabihin niya sana, iba daw sa, nakaraang, gusto niya sasabihin kay Tatay Digong Duterte. Parang ayaw niyo nang banggitin dito. Tumalala na po ang agrikultura na production sa ating bayan dahil ang daming dahilan. Number 1, baka ito na naman ay artificial na naman na shortage, ito kagaya ng sibuyas. Pangalawa, yung agriculture natin ay hindi talaga nasusuportahan ng gobyerno. Tama. Kaya ang farmers ay lugi naman sila kung magbenta pa sila. Kaya tatanim na lang sila ng ibang tanim o kaya wala na nga mga anihan, mga rice fields na kukonvert na sa pabahay. Residential. Tama. Convert ang zoning from agricultural ginagawang residential o commercial na mga LGUs. Kasi naman po, yung mga may-ari din naman ng lupa Politiko. ay gusto naman nilang kumita. Kala ko politiko eh. Parang si mga bilyar. Vietnam, nakita ko kung gaano ka mura ang pagkain doon. So ayun po mga kabaitan, hanggang dito na lang yung video ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon, Kabalitaan. So ayun po, no? So talagang marami na nakakaramdam sa puwersa ni Sara Duterte. At nagpapatunay lang po itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon, yung nagmamahala na ng presyo ng kamatis, sibuyas, at kung ano-ano pa dyan, ay hindi ho maganda yung estado ng ating ekonomiya ngayon, mga kabalitaan. Hindi totoo daw, fake news po daw yun, ha. Pag may marinig ho kayo dyan sa Malacanang na sinasabi, walang problema kasi yung ekonomiya natin napakaganda na ho. Sumusulong na ho yung ekonomiya natin, mga kabalitaan. Ayun pala ay malaking kasinungalingan na naman, kabalitaan. Ayun po, kung nagustuhan niyo po itong reaction video natin, mag-comment ho kayo sa baba kung ano po yung masasabi ninyo, ano po yung reaction ninyo. At it's about time na mag-comment na ho kayo dahil tapos na ho tayong nagbigay ng reaction dito. At maraming salamat at mabuhay ho yung mga Pilipino, lalo na yung OFW, Overseas Filipino Workers. Salam ng marami sa inyo, lalo na ho sa nanonood at nakikinig ngayon. Si Mami Rose at Daddy Berting Tobias, Tubi Tobias, Dennis Velasco, si Ma'am Jane Bramlett, at sino pa ba? Si Jorex. Nanonood ho sila ngayon, mga kabaitan. Salam ho, mabuhay tayong lahat. At huwag niyo pong i-skip yung ads sa inyong panonood. Tapusin niyo po lahat ng mga video inyong papanoorin dito sa ating munting bahay. Kumari po, pag-iusap, tapusin niyo po yung video kahit may ads. Dahil yan po ay contribution nyo lang po yan sa inyong lingkod, kabalitaan. Comment, like, at i-share. Mag-subscribe na rin. Salam ho sa inyong lahat. Ako po ay magpapaalam na. To God be the glory. Mwah! Chip, chip. Peace out.